Hello mga ka-Andrew, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So, kumusta po kayo? Kung bago po kayo sa channel na ito, pinag-uusapan po talaga natin dito ay tungkol po sa pagsisimula ng motor parts business and accessories at mga tips po. Pero, dahil nga po tayo na sa motor parts business, na tayo may shop, may store, kaya na rin po nag-start na rin ako ng small sticker printing business. So, dati po ang sticker ko po ay pang personal use lang, yung binibigay ko sa aking mga followers sa Facebook. Pero nung marami na pong mga nagtatanong kung sinong gumawa ng sticker ko, tapos nagpapagawa sila, kaya ako na rin po ang gumagawa ng kanilang mga stickers na pinamimigay nila sa kanilang mga followers. So, nandito tayo ngayon sa computer at tuturuan ko po kayo dahil po kapag tayo po ay may motor parts store, marami din po tayong mga customers bumibili ng mga stickers kasi mga pinang-design nila sa kanilang mga motor or yung mga maliliit lang pinapantapal sa gasgas or pang design lang. So, let's go! Step by step ko pong ituturo sa inyo. Okay, so punta na po tayo sa ating computer at open po natin ang ating SignMaster app. So, syempre, kung wala pa kayong SignMaster app, ay download nyo po muna and then open lang natin new project. And then dito sa gilid, yung file po, buksan po natin yung file dito sa bandang kaliwa kung nakaharap kayo sa computer. And then, pindutin lang po natin under file yung import. Ayan. So, dito sa import, buksan po natin ang ating downloads kasi syempre, expect ko na i-download nyo na yung inyong picture or yung sticker or yung napili nyong design para sa gagawin natin or ipiprint nating sticker. So, hanapin lang natin sa download at yung aking gagawin ay ito nga. Itong sticker na naka-download na at syempre, 'di ba? Syempre pag pinagawa mo 'yan at dinownload mo na 'yan ay wala nang background 'yan. So diretso na 'yan. Ngayon, ayan, pindutin niyo po yung grid diyan sa bandang baba nitong para mayroon kayong guide kasi may guhit-guhit yung iyong magiging paper. And then iurong lang natin para mayroon kayong guide. Yung grid po na 'yan, napakalaking bagay 'yan para matansya ninyo yung pinaka-paper niyo lang nung pinaka-paper lang nitong inyong gagawa nitong sticker paper mismo. Yan kasi yung sukat niyan A4. So, copy-paste lang natin, copy-paste para mabilis dumami. So, depende po yung gagawin yung sticker, depende sa magiging kinalabasan kung ilang piraso ang magiging laman ng A4 nyo na sticker paper. Pwede siyang 12, pwedeng 15, or siyam lang. Depende doon sa laki ng gagawin yung pinaka-sticker. Siyempre, kung mga numbers yan, like halimbawa sa mga motor na pang motocross, di ba, malalaking numbers. So, ibig sabihin, baka 2 lang or 4 lang ang magagawa yung sticker sa isang A4 size na sticker paper. Ayan, di ba? So, kung napansin nyo, ay dumami na yan. Copy-paste lang natin yan. Control A ko, halimbawa yung 3 or 6, and then Control C, and then Control V. So, ayan, ayusin lang natin. Dinidelete ko lang yung ibang nagsobra. Ayusin lang natin, i-align lang natin sila sa isa't isa para hindi na mahirapan yung ating Kuyi Mini Cutter Platter later sapagkat niya dire-diretso lang siya. At saka para masundan din natin mismo talaga itong pinaka-sticker paper na ito, yung grid ng sticker paper. So, pansinin nyo yan siya mga ka-antrep, mayroon yung mga dot-dot. So, yung dot-dot na yan, kada pindot nyo ng sticker na yan, dapat nasa loob siya ng square mismo ng sticker paper na yan. Di bali, maya-maya makikita nyo yung ibig ko sabihin ng mga dots-dots na yan. Yan po yung ibig ko sabihin ng mga dots-dots, yung kada pindot nyo po nung isang sticker ay mayroong mga dots-dots nakapaligid sa kanya. So, dapat po yan ay nasa loob po ng pinaka-linya nung sticker paper or nung bond paper po. Hindi siya pwedeng lumabas or else makakat po yun siya sa labas. Okay, so kung okay na yung pagkakalinya-linya nila, i-control A nyo lang, kumbaga i-select lahat, and then punta tayo dito sa Apple. Pindutin natin itong control cut, and then lalabas ito siya. Pindutin mo lang yung yes, and then pindutin mo yan, i-deselect mo yan siya, yung holes na yan, para hindi yan mabutas yung gitna ng sticker nyo. Kasi kapag naka-check yan siya, pati yung mga butas-butas sa gitna niyang sticker, mabubutas siya. So, dapat hindi siya nakaselect. After that, pindutin mo na yung trace. Pagkatapos lalabas yan, pindutin mo ang agree or accept, and then pindutin mo yung apply. Yan. Sundan mo lang yung cursor ng aking mouse. So, pindutin ang apply para lalabas ito siya. So, kapag bumalik ka na dito, ayan, pindutin mo ulit yung Apple, yung sa pangalawang line sa Contour Cut Wizard, pindutin mo yan
para mapunta tayo dito. So mga ka-antrip, kung napapansin nyo, may pula itong pinaka-bond paper natin. Kumbaga lumampas yan siya sa guhit mga ka-antrip. Lumampas yan siya sa pinaka-cutting edge ng ating sticker paper. So ang gagawin natin, pupunta ka dito sa disposition, yan sa mark position na yan. Sundan nyo ang cursor ng aking mouse. Tapos i-ano mo yan siya kaagad, i-0-0. Itong sa mark position, naka 0-0 dapat siya. Ayan. O, yan, tingnan nyo, wala na yung pula, diba? Ibig sabihin yan mga ka-antrip, wala na siya, hindi na lumampas yung ating sticker paper doon sa pinaka-cutting edge ng ating Kuyi Mini cutter platter. Kasi kapag may pula yung mga ka-antrip, hindi yan siya mabasa ng Kuyi Mini ninyo. Kasi ibig sabihin, lumampas siya doon sa cutting, cutting edge or yun doon sa kanyang mark position. So, hindi yun siya mababasa ng Kuyi Mini nyo. Magtataka kayo kung bakit sending failed. Pinagdaanan ko kasi yun, kaya hindi ko man alam na nakaganyan pala dapat. So, after that mga ka-antrip, ayan, pindutin na natin. Dito na tayo sa build contours. Yan, pindutin yan. I-yes nyo lang. And then ulit, i-deselect nyo yan. Huwag nyong pabluhin itong holes na ito. Dapat wala yan siyang blue, walang check. And then okay. And then agree, accept, apply. Pindutin nyo lang yan. Tuloy-tuloy lang yan siya para dumating na tayo dito. So sa part na ito mga ka-antrip ay dito na tayo sa properties. Malapit na. Pindutin ang properties. Hanapin ang paper size natin kasi hindi pa yan siya naka-default. Hanapin ang A4. Ayan, maraming sizes yan dyan ang naka-default yata. Dyan parang, ewan ko ba, parang long yata. So A4. And then, yan, dito na siya. Ayan na yun na makikita. Pwede nyo ulit i-adjust yan kasi mas mahaba na yan siya. Naka A4 na yung natin, bond paper. Yan, lalabas yan siya. And then, pindutin ulit ang properties para dito sa ating print, sa ating quality. Ayan, hanapin nyo kung anong paper ang ginagamit nyo. Kung Epson Matte, ayan, pindutin dyan sa type of paper, Epson Matte. I-select nyo yung Epson Matte, kung glossy, kung ano. Pero sa sticker paper, Epson Matte tayo ha. And then, dapat naka high quality. Pindutin ang high quality and then, okay na yan siya mga ka-antrip. Pindutin lang ang okay. Ayan. Para mag-ready na yan siya. Pwede na nating i-print. This time, so okay na ito. Ngayon naman mga ka-antrip, ayan, maglalagay na ako ng ating sticker paper. So, maganda ang quality ng sticker paper na ito mga ka-antrip. I-tech ito siya. Isa lang muna ilalagay ko. At syempre, ipiprint lang natin. Kapag nga pala mga ka-antrip naka-high quality yung ating pagpiprint, medyo matagal siya. Medyo matagal ang reading niya. So, pindutin lang dyan. Balik na tayo dito. Pindutin lang ang print. Tapos, yan siya mga ka-antrip. Yung even your markings is out of the line. I-yes mo lang yan siya mga ka-antrip. Baliwalain mo lang yun siya. I-yes mo lang yun siya para mag-run na yung printing. So kapag nandito ka na part mga ka-antrip, medyo kanyan mga ka-antrip, medyo excited ka na yan kasi ito na talaga, totoo na ito, nakagawa ka na ng isang high quality, magandang klase ng motorcycle sticker paper. So, okay, tapos na tayong mag-print mga ka-antrip. Ang next naman natin na step na gagawin ay i-laminate itong ating sticker paper. So ito siya ay ito hologram na Yasin brand po ito, maganda ang quality nito. At cold laminating lang tayo mga ka-antrip ha. May mga nabasa rin ako nung nagre-research ako nito, nag-hot laminate nila. Pati ako mga ka-antrip kaya napa-research ako nun kasi hinat laminate ko kasi may napanood akong video na babaan lang daw yung init niya. No, totally hindi pala siya init. Cold laminate lang talaga yung gagawin natin dito mga ka-antrip. So para hindi siya magkurunot-kunot kasi yung ginawa ko, hinat ko, sinundan ko yung tutorial na napanood ko, naggusot-gusot siya mga ka-antrip, nasunog siya, parang nagkurunot-kunot kasi napaso. So ipapakain lang natin ng kukunti lang mga 1, 2, 3 stop yung ating laminating machine para makain lang ng konti yung ating sticker paper. Ayan, nakita nyo naman diba? Nakaipit na siya. I-on mo lang siya para makaipit. Tapos ilagay natin ito ating laminating film or tawag ng iba photo top. Tapos ilalagay na natin itong ating sticker paper para malaminate na siya. So check nyo lang kung may mga dumi-dumi. Dapat walang dumi kasi maaano na yun siya, malalaminate na yan siya doon. Yun na yung kalalabasan niya kapag natapos na. So ipantay nyo lang ng maayos mga ka-antrip kasi pag hindi pantay, pag tumabingi yan, kukurunot din yung kinalabasan ng inyong paglaminate mga ka-antrip. Kukulubot siya or tatabingi yung ibang photo top or laminating film doon siya sa side na wala siyang sticker paper kasi dinanas ko na yung mga ka-antrip, tabingi baga. So sa pagkat, so na yun siya, kumbaga na yun, reject na yung mga pangit ang paglaminate, hindi naman siya makasama doon sa may laminating film.
So okay na ang paglaminate natin mga ka-antrep. Tanggalin na natin yung sa likod nitong laminating film at ididikit na natin dito sa ating cutting mat. Ito yung cutting mat na tinatawag. May number yan dito sa gilid mga ka-antrep, 20 at 50. Yun lang yun, itapat nyo lang doon yung inyong gilid ng sticker paper. So meron din naman yung palatandaan. Basta 20 dito sa gilid at sa taas 50, doon mo lang yan sa itapat. Kung bago nga pala mga ka-antrep yung iyong laminating mat, ay didikit yan siya. Itong likod nito sticker paper, didikit yan siya. Kaya lang itong laminating mat ko ay luma na at hindi na siya dumidikit dahil nga sa naka-expose lang siya. Kaya lalagyan ko ito ng lalagyan ko ito siya ng masking tape dito sa gilid niya para maidikit lang siya dito sa ating laminating mat. Pero kung halimbawa may dikit naman syempre bago pa yung laminating mat nyo, hindi nyo na kailangang mag-masking tape dito sa gilid nito. Okay, na lagyan na natin ng masking tape ang gilid nitong ating laminating film at ito mga ka-antrep, i-turn on na natin ang ating Kuyi Mini Cutter Platter at meron yan dito sa likod mga ka-antrep, yan yung pinaka-lock. Ibaba mo lang yan para umangat yung parang gulong-gulong nito sa harapan para maipasok mo yung cutting mat at yung sticker paper. After that, pag na-set mo na yun siya mga ka-antrep, mayroon yan diyang karayom ha. Yung pinaka-karayom niya, ito yung pipindot-pindutin ko dyan sa bandang kanan. Yung karayom niyan, kailangan nakatapat talaga yan siya doon sa tuldok. Sa tuldok nitong ating sticker paper na ikakat. Pag hindi yan siya doon mga ka-antrep nakatutok, yung tuldok na yan, may marking yan ang ating cutting mat na pagkatapos mong mag-print, lalabas talaga yan, may marking yan doon. Lalagpas yan siya, hindi yan makat ng maayos yung iyong yung iyong sticker. So dito na tayo, pindutin lang mga ka-antrep yung cut. Pag napindot na mga ka-antrep yung cut, magpa-prompt ito. So pindutin mo mga ka-antrep yung next. Pabayaan mo yung nagapula-pula na yan mga ka-antrep kasi nakakaloka yung pula na yan. Yan yung nangyari sa akin before. And then pag napindot mo na yun ang next, automatic yan dito, aandar ang ating Kuyi Mini. Pansin nyo mga ka-antrep yan ang ginagawa niya. Nilalakad-lakad niya muna yan. Yung apat na tuldok na yon, ayan, tinatakbo niyan, binabasan ng camera niya yan. Tapos, yan ang sinasabi ko kanina na kapag yan ay mali, yung kapag hindi dyan nakapasok yung mga tuldok na yan sa loob ng sticker paper na yan, mali yung ikakat niya, lagpas-lagpas, baka sira-sira yung pagkat niya na yan. Tapos, kapag hindi rin yan siya, mga ka-antrep, kapag hindi mo rin yan sa cutting mat, naka-align doon sa 20 at 50, iba din yung takbo niyan, parang kabayo yan siya magtakbo-takbo ng kung ano-ano na lang yung kanyang dyan, pang gupit-gupitin, pang kating-katingin. So, very satisfying mga ka-antrep kapag may Kuyi Mini ka, kasi talagang perfect yung pagkakakat niya. Talagang kung bilog na bilog, kung square yung mga kantuhan ay talagang satisfying. So ito na siya mga ka-antrep, tapos na ang ating pagkakat. Tatanggalin na natin. Syempre tanggalin natin ang masking tape na dinikit kanina at ayan na. Yan, sobrang bilis mag-cut ng Kuyi Mini. May speed yan siya mga ka-antrep kung gaano mo kabilis siya. Yan na. Tatanggalin na natin. Meron na tayong instant sticker para sa ating mga customers kung pangbenta. Pero itong ginawa ko mga ka-antrep para to sa mga followers ko sa Facebook. Ayan, uso kasi dito sa amin ngayon yung magbibigay ka ng sticker sa mga nakafollow sa'yo, manghihingi sila ng sticker. So, ayan na siya mga ka-antrep. Tapos na. Yan ay waterproof, scratch proof dahil naka-laminate siya at kaya siya may kintab-kintab kasi naka-hologram. Hologram design po yung ating photo top or yung kinatawag nating laminating film at yan po ay Yasin brand. So napakaganda ng quality. Actually kung ayaw ng hologram, yung lang siya, yung plain ay mayroon din. Kung hologram naman na gusto niyo rainbow na may mga star-star, meron din. Depende sa inyo. Sa Shopee ko lang din yan nabili. So ito na ang ating sticker. Thank you. Please comment and share and subscribe. Bye-bye.